Binabantayang C91W itinaas na ni Pag-asa bilang Tropical Depression, ADA. Magdadala ng malawakang ulan sa most eastern sections ng Mindanao at Eastern Visayas this weekend. Pinaghahandaan. Inaasahang ngayong araw ang malawakang ulan ngayon nararamdaman na sa Southeastern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao. Sa extension ng surface trough mula kay Tropical Depression, ADA na itinaas na sa ating local name ayon kay Pag-asa. Pero ang Nodo Luzon pa rin kabilang ng Metro Manila magiging maulap pa rin dahil pa rin sa patuloy na accumulated water vapor dulot po ng shear line sa hilagang silangan ng Luzon. Nalalabi naman sa katamtaman pero maulap din ang panahon na may inaasahang kalat-kalat na pag-ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, January 14, 2026. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:42 na ng magtatanghaling tapa. Bagamat patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan sa Luzon at yung shear line na magpapatuloy pa rin sa mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Nodo Luzon hanggang Southeastern Luzon. At dahil sa kumakapal muli ang ating kaulapan dito sa katimugan ng bansa dahil sa kumakapal na sa surface nga po dahil sa extension trap nitong si 91W na itinaas na nga ni Japan Meteorological Agency at malamang kay Pag-asa na rin bilang Tropical Depression ADA. Tinawag sa unang letrang A, ADA, at yan ang una nating bagyo ngayong taon. Mukhang napaaga po ang ating tropical cyclone development. Well, i-explain natin yan kung bakit nagkakaroon ng ganong senaryo na minsan may tropical cyclone. Very rare po yan na nagkakaroon ng tropical cyclone ng January and February. Kalagitnaan po ng ating amihan. Then nagkakaroon tayo ng ilang disorganized circulation. Minsan nag-accumulate at nagkakaroon ng persisting development. Papaliwanag natin yan at meron tayong magiging bagong term po doon sa daloy po ng hangin sa Southern Hemisphere. So, papaliwanag natin yan maya-maya. Pero sa ngayon, yung ating lagay ng panahon muna sa silangan ng Luzon pa rin, magiging maulat pa rin at gloomy ang ating panahon at expected ang kalat-kalat pa rin na pag-ulan most of eastern sections ng Luzon hanggang Southern Luzon na po yan at tuloy-tuloy na yan hanggang Visayas at Eastern Mindanao dahil naman sa presensya ng itong tropical disturbance na ating binabantayan na. Sa ating rainfall advisory sa Mindanao, itinaas yan, Pag-asa ngayon as of 11 o'clock. Nakataas ang most of Agusan del Sur, Surigao del Sur, yan, mula yan sa Rosario hanggang Esperanza ng Agusan del Sur. Sa Surigao naman ay mula sa Bislig hanggang dyan na yan sa dulon-dulo ng Bangaga. Yan, kasama na ang Lingig pala. Sa Davao Oriental naman ang Katiil hanggang Bangaga, Baganga, Misamis Oriental, yan, most of Dinagat Islands, kasama na Agusan del Norte, yan, 2 to 3 hours ang persisting pare-pareho niyan, maging sa ilang bahagi ng Davao Region, Butuan, yan, sa Surigao del Norte pa rin yan. So, most of eastern sections ng Mindanao ay nakataas ngayon ang rainfall advisory. Sa Northern Luzon naman, well, obviously, dahil sa shear line, nakataas naman sa Cagayan Valley, kasama na ang Isabela dyan, yung bandang Isabela sa Alicia, sa Cagayan naman, bandang Peña Blanca, yan, 2 to 3 hours po ang persisting yan. Aurora region po, kasama na, at syempre, automatic kasama na ilang bahagi sa Quezon Province at bandang silangan ng Laguna area. So, hanggang Quirino daw yan, sa Madela, ay nakataas din ang persisting 2 to 3 hours ang maapektuhang mga lugar po. So, pinaghandaan natin ang mga posibleng mga biglaang downpour ng ulan po ha. At lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao na kasalukuyan, damanan ninyo ang presensya ng outer rain trough ni ADA, na Tropical Depression ADA. Maaga itinaas ito ni Pag-asa kasi nga, gaya na ating report kahapon, once na itinaas niya ni Japan Meteorological Agency, susundan na kaagad yan ni Pag-asa. Kasi talagang si GMA lang ang magiging pinaka first na basihan ni Pag-asa para mag-trigger sila na mag-upgrade na rin ng tropical cyclone category. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy umiiral dito sa amin sa Caloocan.
Nakita natin sa ating live CCTV na mahangin, pero gloomy at maulap ang paligid namin. So nakataas na po. In-adjust natin ng konti. Ginamit muna natin yung isang script ng backup para lang meron tayong indicator sa dashboard na meron tayong binabantayan na West Pacific Basin na tropical disturbance. So dito sa ating 1 minute average, naka low pressure area pa rin siya. Pero high probability chances na yan na maging ganap na bagyo ayon din sa ating mga ginagamit na tropical cyclone sector. Didiscuss natin yan maya-maya. Sa lowest sa Petro Netala, na weather station kaninang 5:23 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin ang 29.8 degrees Celsius dito sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon at 2 o'clock eksakto. Kahapon ng hapon. So, meaning mababa pa rin ang heat index sa amin at 36.5 degrees Celsius dito sa amin sa Caloocan. So, hindi muna tayo makapag-forecast muna ng ating heat index. Pero sa gusto mo naman, again, dito nyo po makikita yan sa ating weather forecast and advisories. May 6 days heat index forecast po tayo sa gustong malaman po ninyo. At sa real time naman, pwede rin ninyong makita yan sa ating Almanac and Climate para sa heat index nationwide sa gustong makita ang init factor sa inyong mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Sa PX systems in past 24 hours naman, nangunguna pa rin ng Zamboanga Peninsula sa may pinakamataas na air temperature na 33.4 degrees Celsius at sa Ginao sa Baguio, 15.6 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa bansa. So mukhang wala nang ibababa pa yung temperatura natin. Maging dito sa amin sa Caloocan, malamang ang pinakamababa na naitala namin ay 22.5 degrees Celsius. Yan ang malamang ang pinakamababa namin na temperatura ngayong taon. Since patapos na po yung descending ng ating amihan, pa-descend na po siya, lalo na pag start po ng February ay under descending na talaga o pahina na unti-unti ang ating amihan. Sa Inola naman, ang hinatuan, nakatotal sila na 31 mm na total rainfall. So, walang gaanong malakas na ulan so far. At wala kaming pag-ulan dito sa amin sa Caloocan since kahapon at noong isang araw. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 76%. Bumaba ito ng 4% since last hour. At medyo mataas ang ating atmospheric pressure na 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. So, dahil po sa mataas ang ating atmospheric pressure, maaring pahinain kagad ng ating shear line o yung cold front dito sa may bandang South Luzon ang paglapit nitong si Ada. So baka paglapit niyan sa may bandang South Luzon, iiwasan niya yan, kaya makikita may mga forecast track tayo na mag-i-skirting lang siya o gigilid lang siya sa may bandang Eastern Visayas. And then paglapit niya ng bandang South Eastern Luzon, medyo lilihis siya kasi iiwasan niya yung cold front dyan. Malakas po yung ating amihan dyan sa bandang Hilaga kasi iiwasan niya ng bagyo, so mapapansin natin medyo magkakaroon siya ng skirting. So sa mga lumalabas na mga empirical forecast, halos hindi ito magta-touchdown sa kalupaan. Well, tingnan pa rin natin dahil iba-iba pa rin yung lumalabas sa mga empirical forecast sa mga ibang weather agencies. So sa atin namang air quality, medyo moderate po tayo ngayon. So malamang mayroong thermal inversion. 51 index po tayo na moderate, magmas na lamang po sa mga sensitibong mga baga. Low tide pa rin tayo pero malakas ang hangin ang magdudulot ng mga malawakang alon dyan sa may bandang hilagang bahagi pa rin ng Luzon, lalo na sa kanluran. At may nabalita na nga tayo na medyo merong nagkaroon ng rescue dahil meron yatang naliligo na halos muntik ng malunod. Well, ilang beses na natin pinapaalalahanan yan, malakas po ang hanging amihan dyan sa hilagang bahagi ng Luzon. So, yung daloy ng hangin dyan, nagbubunsod po ng malakas na alon, lalo na sa La Union, most of western sections ng Ilocos region, pababa na yan ng bandang Zambales. Malakas po yung alon dyan. At sa most of northeastern sections ng Lodo Luzon, malakas din ang ating alon dyan. Dahil sa malakas na presensya pa rin ng ating amihan. So, delikado po na pumalat yung mga malilit nating mangingisda at sa mga maliligo, lagi nating pinapaalalahanan ay kung maaari, mag-refrain po muna sila. At least mga professional surfer kayo na kayang mag-surf sa malalakas na alon. Pero kung hindi po, napakadelikado talaga. Halos meron ng mapabalitaan na muntik ng malunod dyan sa may bandang La Union daw. Napabalita na yan sa mga mainstream media. So, lagi natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na tumingin sa ating mga warnings, lalo na sa mga ganyang sitwasyon po. Dahil delikado po kahit 1.25 meters ang taas ng alon.
ay mapaminsalang alon po yan. Hindi po nagbibiro yan dahil yung puwersa kasi ng dagat niyan ay delikado. Buti na lang merong lifeguard na na-rescue o ng mga taga Philippine Coast Guard doon sa La Union na isave yata yung isang ale na muntik ng malunod. So anyways, ay ang ating air quality hindi po maganda, moderate po tayo. Magmas na lamang po. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at lulubog po ito mamayang 5:45 PM. At ang ating almost 19% na lamang na liwanag ng buwan na waning crescent. So palubog pa lamang po ito at 22 degree elevation. So medyo matatanaw niyo yan kung medyo dimmer ang liwanag sa inyong mga lugar. Pwede nyo matatanaw yan yung palubog pa lamang yung buwan. So, palubog pa lamang po yan mamayang hapon, 1:51 PM. At bukas na ito ng madaling araw na 3:19 AM, magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes na darating, well, as usual, tuloy-tuloy tayong magiging partly cloudy na yan hanggang this coming weekend na po yan. Base sa ating short-term weather forecast, yan, kitang-kita naman po yan at malinaw yan mga folks. So, ganyan na hanggang Huwebes po yan at gaya nating mga forecast ng nakarang araw, tuloy-tuloy po tayo na magiging gloomy, maulap, at asahan ang tsansa ng pag-ulan. Ngayong araw, 90% to 94%. Bukas ng Thursday, mga 90% po. So, mataas ang tsansa ng pag-ulan natin. Maaaring hindi kami ulanin dito sa Caloocan, pero maaaring sa iba't ibang bahagi po yan ng Metro Manila, lalo na sa eastern sections po. Diyan sa may bandang Taytay, Marikina, yan. Rizal hanggang palapit ng bandang Quezon Province. Medyo aasahan ang maulan panahon dyan ha. Kaya medyo magdala ng payong mga folks. At sa atin namang highs and lows na pressure expected maglalaro 27 to 30 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay 24 to 25 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory ay indicate na nga po huling report ni Pag-asa 3 AM. So late na po ito pero namataan nila sa layong 755 km is ito ng Davao City. Hindi pa nila ito itinaas as tropical depression pero ngayong umaga lang yata 8 AM ay isinabay na rin nila kay Japan Meteorological Agency na itaas as tropical depression. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang malawakan na ito na kaulapan, most of eastern section. So magsisimula tayo siguro sa katimugan lalo na sa may bandang Mindanao muna para sa malawakang ulan kasi ang aasahan nila dyan. Makita ang satellite imagery ng Himawari ay ang makapal na kaulapan nito sa most east sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Makakaranas kayo ngayon ng malawakang ulan dyan. Base sa ating heavy rain potential ay kalat-kalat na po ang heavy rain potential sa most eastern sections ng Mindanao. At kung i-detalye natin ito ay most of Surigao region, Caraga area sa Mindanao, hanggang Agusan del Norte, umaabot na rin ang kaulapan sa may bandang Cagayan de Oro. So expected ang kalat-kalat na pag-ulan po ha at unti-unti tataas po yung volume niyan dahil na-forecast na nga po natin gamit ang WRF ng GFS na magkakaroon ng at least moderate to heavy rain accumulated rainfall sa loob ng 24 oras at sa loob ng 144 hours ang buong Surigao region, kabilang na ang eastern sections ng Visayas area. Aabot yan ha, sinabi ko na, mga around 150 to 200 millimeters ang accumulated total rainfall niyan sa loob ng 144-hour period po yan. Starting yan this weekend po, siguro mga Thursday, bukas, all the way hanggang linggo na po yan. Yun. Yung mga accumulated water vapor na magiging concentration at mula sa bahagi nga po ng Eastern Mindanao. So, mula sa Mindanao, kabilang na ang buong Davao region, magiging maulap po tayo. Asahan ang mga mahinat katamtamang pag-ulan. Wala pa namang nasangay nakikita tayong cluster na heavy rain showers pero hindi natin may aalis ang possibilities of cluster heavy rain showers sa buong Sorsogon area, BARM, yan, kasama na ang North Cotabato hanggang Lanao del Sur po yan. And then most of Northern Mindanao magiging maulap din tayo. So expected ang tuloy-tuloy ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog maging sa Zamboanga Peninsula. Magiging maulap din ang ating panahon sa maghapon. Expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms hanggang dulo na po yun ang Basilan at Tulu-Sulu. At sa bandang Visayas naman, mula dito sa Surigao ng patawid ng bandang Dinagat Island na mas magiging heavy rain showers tayo ay mula sa Leyte hanggang Eastern Samar, moderate to heavy rain showers din po ang iiral sa atin dahil po sa surface trap na ito ni Bagyong Adana. Tinaas na nga po as tropical depression. Yung outer rain trough na ngayon niya nagpapang-abot ngayon sa most eastern Samar region mula dito sa may Mananggian Eastern Samar. Pataas na yan ha ng dulong bahagi po ng Bobon o bandang Lavezares.
Yan, kasama na ang Lawang, Northern Samar, may mga moderate to heavy rain showers tayo. Ingat po sa mga posibleng pagbaha. Wag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Ganon din sa ilang bahagi ng Central Visayas sa Cebu, Bohol, at most areas ng Negros region. Magiging mas maulap po tayo mula sa Cebu, kalat-kalat din ang mga moderate to heavy rain showers tayo, especially dyan sa baba ng Bogo, Cebu, hanggang Bantayan at Daan Bantayan. Ingat po sa mga posibleng pagbaha. At pagtawid naman ng Iloilo hanggang sa rest ng isla ng Panay Island, magiging maulap din po tayo at kalat-kalat din ang pag-ulan, lalo na sa mga area ng mga bakasyunang resorts dyan sa bandang Aklan, Capiz, at Antique. Ingat na lamang po sa biglaang downpour ng ulan, lalo na yung papalapit dito sa may bandang Estancia, Cartes, yan. Diyan sa may bandang paligid ng Concepcion, Ahoy, yan, bandang Lemery, or diyan sa may bandang airport, ha, na kung saan ay may mga malapit na magagandang resort. Moderate to heavy rain showers po tayo na clusterized dyan. Ingat na lamang po mga folks. At mula sa most of Southern Luzon, mula sa mandang Masbate, magiging moderate to heavy rain showers din po tayo. At maulap naman sa baba ng Romblon, Marinduque, Burias Island, at pagdating dito sa may bandang Bico region mula Sorsogon, Legazpi, moderate to heavy rain showers din ang asahan natin hanggang Catanduanes, all the way hanggang Iriga po. So ingat po ha sa mga taga-Albay po, malapit sa paligid ng Mayon Volcano, ha. Yung lahar po ang pinaalalahanan po natin sa mga kababayan, medyo distansya na po tayo. Dahil posible po ang pagdaos-dos ng lahar, tubig lahar pag nagtuloy-tuloy po ang maulan dyan sa may bandang Albay. And the rest ng Camarines Sur ay magiging maulap din tayo at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan all the way hanggang Camarines Norte. At mula sa Mimaropa, magiging maulap din tayo mula Mindoro hanggang Palawan po. Party tumusikaw di tayo. At mula sa dulo po ng Bataras at Balabac, may mga clusterized na moderate to heavy rain showers po tayo hanggang Kalayaan, Group of Islands. Kaya mag-iingat po sa mga kababayan natin sa mga dulo po ng Kalayaan, dyan sa may bandang Kalayaan Islands at Bataras sa Balabac. Maulap din sa may bandang Puerto Princesa, expected ang isolated rain showers, pero at least dito medyo nagiging mas katamtaman kayo. Magiging partly cloudy to mostly cloudy nga lang at all times. Ganon din sa bandang El Nido, Coron, Palawan, at sa nalalaming isla ng Mindoro. At mula naman sa bandang Calabarzon area, mula sa bandang Quezon Province po yan ha, pagitan ng Camarines Norte hanggang Atimunan na yan, kasama na ang Polillo Islands, Infanta Quezon, at most of hanggang dyan na sa bandang Aurora region, pataas ng Isabela, magiging mas maulap tayo dyan at kalat-kalat din ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang inaasahan natin. Siyempre, aasahan din ang mga taga-Calabarzon, especially sa bandang Batangas at Laguna, especially bandang Lucena, Tayabas. Papasok na yan ang bandang, dyan sa may bandang Lukban nga po, paligid ng Lumban, ayan, yung mga areas na yan, Siloan, Paete, yan, bandang Santa Maria, medyo magiging maulap at kalat-kalat ng pag-ulan sa atin dyan. All the way na yan ha, kasama na ang most of Mega Manila, NCR, magiging maulap tayo, very gloomy. So mataas ang forecast natin ngayon na uulanin daw sa maghapon. At mula naman sa bandang Bulacan hanggang Central Luzon, magiging mas maulap din tayo, gloomy ang panahon. Pero sa most of western sections ng Zambales, pataas na ng Ilocos Norte, magiging mas maaraw tayo kahit papaano dyan, pero partly tumusikaw din iiral sa atin at patuloy na lamig dala po ng amihan. At dahil naman sa shear line dito sa may ng eastern sections ng Luzon, apektado pa rin ang mga kalat-kalat na kaulapan at may pag-ulan sa most of northeastern sections ng Tuguegarao, Isabela, Santiago hanggang Quirino na po yan. Magdala ng payong dahil tuloy-tuloy pa rin magiging maulan, dulot pa rin ng shear line. Dahil siyempre meron pa rin umiiral na amihan dito at yung presensya po ng cold front dito ay nagtatraverse pa rin sa mainit na temperatura dito sa may ng dagat Pasipiko. At dahil sa nag-i-interact itong outer rain trough ni Ada ay unti-unti. Pag lumapit ito sa may ng Southern Luzon, Southeastern Luzon, banda, unti-unti pahihinain yan ng cold surge dito. Kung lumakas ang cold surge, mataas ang atmospheric pressure dyan at kasabay din ng malamig at tuyong hangin, pahihinain ito yung presensya ni Ada. So, ang mangyayari niyan, kikilos yan dito sa silangan, medyo gigilid lamang siya o mag-skirting din, pipilitin niyang umiwas sa presensya ng shear line sa southeastern Luzon area. So, tingnan po natin dahil wala naman tayong nakikitaan dito na posibleng magiging mas malakas ito, although yung mga forecast sinasuggest
na mga forecast nila ay maaring umabot pa ito hanggang tropical storm. Well, yung presensya ng cyclonic event o effect ni Ada ay magdudulot ng talaga ito ng malawakang ulan sa silangang bahagi ng Southeastern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero yung epekto ng bagyo si Ada, hindi natin masyado mararamdaman yan, kundi yung dalang ulan po niya ang magpapa-epekto po. Yun lamang ang magiging paghandaan po natin, yung dalang ulan niya. Hindi masyado yung kanyang lakas ng hangin. Dahil napansin naman natin hanggang 50 kilometers per hour to 55 kilometers per hour ang pinaka maximum wind gust niya. So siguro mga around 48 to 60 kilometers per hour yung bugso ng hangin niya. Pero above doon sa ngayon, hindi natin nakikita dahil yun lamang yung pinaka latest forecast natin at sa mga ni-report since kahapon. So hindi ganun ka lala o yung magiging malaking epekto ng hanging dala ni Ada po. Kahit duman ito sa may bandang eastern sections ng Visayas at Mindanao. So, wala po tayong masyadong alalahanin. Yung ulan lang talaga magiging problema natin na dala nitong tropical depression na ito. Which is, yun ang ating paghandaan dahil mataas po yung water vapor niya. Ayan, hanggang 55 millimeters na po ang dala niya at apektado na po ang Mindanao area. Ayan, nagpapang-abot na sa bandang eastern Visayas. So, be ready po anytime mga folks. Ayan, malaki na yung concentration ng sirkulasyon ng bagyo dito sa may bandang eastern Mindanao area. Kaya yung eastern Mindanao, bandang Surigao region at Caraga ay mas nakakaranas ng malawakang ulan. So, diretso agad sa ating ginagamit ng computer-generated tropical cyclone sector. Itong sa itaas natin, hindi muna siya gumagana dahil may problema nga po sa infirmary ng Hawaii. Pero again, meron po tayong backup dyan, so walang problema. At yung mga ibang system ay tuloy-tuloy pa rin ang functioning niyan. Yan. At merong data feed pa rin tayo, may backup pa rin tayo na data, so hindi tayo magmi-miss sa ating mga report despite na may mga nagda-down na mga system data na hindi nare-receive ng ating tropical cyclone sector. So may mga backup po tayo. Gaya na lamang sa ating fail-proof data, kiklik nyo lamang yan, matatanaw nyo po yung kasalukuyang bagyo. Kaya lang, every 6 to 12 hour nga lang updating nito, hindi siya kada 10 minutes na hindi gaya ng ginagamit natin na nitong nasa itaas. Ayan. Since hindi kasi gumagana, kaya gumagamit lang tayo ng backup. So, ang unang last updated nito is 8 o'clock po ito, kaninang maga. Pero yung last build natin is ngayong tanghali na. So, anytime pwedeng magbago yan, depende sa system update ng data nitong ating ginagamit. Yan. So, nasa may bandang eastern sections na ito ng Mindanao since 8 o'clock. So, as of 8 o'clock AM po, unang namataan, huling namataan, ang layo nito, nitong C91W, kay Pag-asa at GMA, tinaas na ito as tropical depression. So, tinawag na sa local name na Ada, unang bagyo natin ngayong taon. Layo niya ay 672.78 or ira-round out natin sa 670 km east ng Bislig, Surigao del Sur. Or sabihin na natin Eastern Mindanao. Layo niya ay nasa 670 km east ng Mindanao or bandang Surigao del Sur po yan area o pagitan po ng Davao Oriental. So mga nandyan na po yung layo niya. So despite na malayo at makikita natin yung nagiging paggalaw niya halos lalapit lang ito bandang Eastern Visayas, ganyan. And then pipilitin niyang iiwas. Pipilit siyang iiwas. Bakit po? Kasi meron tayong umiiral na amihan dito. At yung shear line at meron tayong cold front dito sa may bandang eastern part ng Nodo Luzon, pipigilan kasi niya ang paglapit ng bagyo dyan. O anumang low pressure area, pipigilan yan. So dahil pipigilan yan, pipilitin ng low pressure area na to na mag-recurve o umiwas na kung saan malakas po ang ating amihan. So yung lumalabas sa mga empirical forecast natin, base na rin dito sa ating tropical cyclone track combination. Ito po yung kay Pag-asa, kung titingnan natin, yan, yung data feed Pag-asa. So, kaninang 8 o'clock, tinaas na lilito as tropical depression na si Ada. Ayan, tropical depression Ada na, itinaas yan. So, makikita natin halos didikit lamang siya sa silangan ng Visayas. At maaring nga po ito lumapit sa may bandang Southeastern Luzon. So maaring dumikit halos ito sa may bandang Southeastern Luzon, especially sa bandang Bicol region po. Yan. Ang schedule nito, base dito sa data feed ni Pag-asa, mga
Itong weekend na po ito. So, mga January 16, mga Thursday o Friday, dadaanan nito ang most eastern sections ng Mindanao, lalo na sa may bandang malapit ng Surigao, at mas lalapit pa ito ng Eastern Visayas pagsapit ng alas 8 doon ng gabi ng Biyernes. Ayan o. Bilang tropical storm. So, kailan ito magto-tropical storm? Ayon ito sa forecast. Posible bukas ng umaga. Ayan o. Magto-tropical storm daw siya. So, maaari pang magbago yan or maaari erratic dahil very erratic talaga yung mga ensemble forecast. So, maaring bagu-baguhin pa yan ni Pag-asa ha. Pero sa ngayon, ito yung initial forecast niya na posibleng itaas as tropical storm bukas ng 15. So, Thursday po yan. Bukas po daw ng umaga. Posibleng itaas as tropical storm and then mananatili itong tropical storm hanggang sa darating nga po na Sabado hanggang Linggo na yan. Yan. So, yan ang initial forecast. Again, hindi pa yan final dahil maaari pang hindi na itaas yan. Dahil nga po malakas po yung presensya ng cold front dito o yung frontal system o cold front dito. So, maaaring pa-retaining niya as tropical depression lang itong si Ada or posibleng namang umabot pa sa pagiging tropical storm. Depende sa organized development niya. Dahil kung titingnan ninyo sa satellite imagery, napaka-disorganized ng circulation, although kita na po yung kanyang low-level convection. Ayan, kita naman po yung kanyang low-level convection. Nagkakaroon na siya ng low-level convection. Ayan, tanaw na tanaw dito. Ayan o. Pero mapapansin nyo po, disorganized yung kanyang upper-low winds. Yan. So, yung accumulated water vapor sa upper wind niya na nagpapaulan ngayon sa most of eastern sections ng Mindanao at Eastern Visayas ngayong araw ay hindi na nakikitaan sa ngayon pa na tuloy yun itong magiging mas malakas na bagyo. So, yan lamang ang initial assessment. Again, pwede pa pong magbago yan mga folks ha. Kay Joint Typhoon Weather Center, hindi pa sila nagtataas ng upper view data dito. So, maging sa ating tropical cyclone forecast error, walang pang forecast. Well, antayin na lang natin. Wala tayong idea sa ngayon kung bakit hindi pa itinataas ng ating tropical cyclone forecast error para malaman natin yung mga combination forecast. Sa ngayon, ang aktibo pa lamang na forecast dito ay ang DeepMind AI. Ayan. Yan, tropical depression na rin kay AI itong si 91W o ADA at halos kapareho sa forecast ni Pag-asa yung lumilitaw sa forecast track ng AI, ng DeepMind. So, mapapansin natin halos dikit o lalapit lang siya sa baybay ng Northern Samar at bandang Catanduanes sa darating nga po na weekend. Yan, mga bandang Sabado o Linggo na sigurado yan. Yan. So, dahil sa ngayon, walang nakikitaan na ito'y magtatabla sa kalupaan dahil iiwasan niya po nito yung anumang ginaw, dala po ng ating amihan dito sa Hilaga. Iiwasan talaga niya yan. So, yan po yung pinakamalinaw natin na assessment at dahil naglabas na rin si Pag-asa ng kanilang mga initial forecast track, nagkakaroon na tayo ng comparison. At halos magkakatugma naman sila ng DeepMind AI. Yung forecast ensembles naman natin, kung mapapansin din natin ay halos napaka-erratic ng mga forecast nito. So, yung pinaka-mean track ay halos tumugma naman sa forecast track ni Pag-asa dito. So, walang magiging masyadong problema. Yung ensemble forecast naman ng DeepMind AI, silipin din natin. Yan. So, yan din po yung forecast niya. So, halos didikit lang siya dito sa may bandang Southeastern Luzon at Eastern Visayas lang. Walang nakikitaan sa ngayon na ito ay tatawid sa anumang kalupaan ng Southern Luzon. Yun, wala. So, halos parang recurve o paiwas ang nagiging forecast track nito. So, yung data ni ADA as of 8 o'clock AM, nasa 37 km per hour na po ito. Maximum sustained wind. 1 minute average ito at bugsong maabot ng 48 km per hour. So, yung 10-minute average lumalabas ay nasa around 44 km to 45 km per hour na po yan sa ating 10-minute average. Kaya itinaas na nga ito ni Pag-asa as tropical depression. Center air pressure nito 1,003 hectopascals. So, hindi ganun kalakas yung development nitong si ADA. Pero at least meron na siyang low level convectivity na. Yan. So, dito mapapansin natin, invest pa rin po siya o low pressure area pero mataas na po ang chance niya
dito na maging ganap na bagyo. Yan o, nasa high chance na siya. So, ibig sabihin, tropical depression na yan sa ating 10-minute average niya. So, yun po yung pinaka-initial natin na analysis para kay ADA at mula sa ating SpaghettiOs model sa Tropical Cyclone Intensity Forecast, makikita din natin dito within 2 days or within the next 24 hours, posible pa itong mabot sa pagiging tropical storm. Yan o. Mga within or next 24 hours, posible siyang mag-tropical storm. Aabot sa 67.3 km per hour according dito sa PMO Mean Wind Analysis Track. O yung pinaka-mean track. Ayan o. Ito yung mga pinaka-mean na kinukuha automatic ng ating tropical cyclone sector. So, posibleng mag 67.3 km per hour po yung kanyang maximum sustained wind. So, posible itong maging tropical storm pa. Pero, agad-agad din ito hihina pagka sa loob o sa susunod na 4 na araw, then babalik uli ito sa pagiging tropical depression niya. Yan o. So, mula sa pagiging 61 km, biglang bababa ito sa 59 km, all the way pababa. So, depende po. Pero yung magiging isang mas malakas na bagyo, severe tropical storm, ay hindi pa natin nakikitaan dito sa ngayon sa mga forecast. So, walang masyado tayong magiging concern kung ito ay magiging super bagyo o kahit man lang severe tropical storm as of this time. Yan, wala namang nakikitaan. Hanggang tropical storm lamang ang sa ngayon ang nakikitaan dito na ilalakas ni ADA. At mula naman sa ating computer generated din na tropical cyclone assessment monitoring mula sa ating GFS forecast track ay dito is halos mag-skirting lang din siya. So, tugma-tugma naman sa lumalabas si Pag-asa at the Japan Meteorological Agency at sa mga ibang international weather agencies. Especially ECMWF, ayan, mag-skirting din siya. So, halos lalapit lang siya sa may bandang Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Yan. Bilang tropical depression at posible pa nga itong mag-tropical storm. Ito kay NAPGEM, hindi gumagana si NAPGEM. So, maraming problema talaga sa mga monitoring systems. Kay Icon, ganun din. So, halos pare-pareho po ng forecast track sila na halos lalapit lang sa may bandang silangang bahagi ng Visayas at Southeastern Luzon. Dito naman sa Global Spectral Model, halos dadaan ito ng kalupaan ng Northern Samar. Oh. Dito halos dikit na dikit siya. Yan ay sa Japan Meteorological Agency naman. Yan. Pero mas mataas ang confidence kasi ng mga multi-agencies na ito ay halos didikit lamang sa baybayin ng Northern Samar at bandang Bicol region. So, tingnan na lamang natin kung magbago po yan. So, nagtugma naman sa ating strike probability. Ito na nga po yung magiging epekto ng bagyong ito sa atin, sa bansa. Maabot din hanggang 30 to 40%, kabilang na ang Metro Manila at Northeastern Luzon. Yan. Nitong linggong ito. Hanggang this coming weekend na nga po yan, tuloy-tuloy yan. Yan. Ito po yung pinaka 925 hectopascal wind speed and direction. Yan. Halos dito, dikit din siya sa Northern Samar at Bicol region. So, medyo iba kay Japan Meteorological Agency. Well, halos very similar lang din kay ECMWF na halos dikit. Pero kung babalikan nga po natin, yung ating mga forecast dito, base na lamang din sa ensemble track, kasama na kay Pag-asa, halos dikit lang din siya at walang nakikitaan sa ngayon na ito ay tatama sa anumang kalupaan ng Eastern Samar region or ng Bicol region sa ngayon. So, maaari pang magbago yan ha. Dahil again, yung mga ensemble niya ay napaka-erratic pa po. Ayan o, very erratic pa. At maaari pang magbago-bago yan every 6-hour period. So, yun po ang pinakamalinaw dyan mga folks ha. At antayin natin, lalabas din yung mga forecast track dyan ng ECMWF, ng Joint Typhoon Weather Center at ng Japan Meteorological Agency. So, abang-abang at mag-update naman tayo time to time yan mga folks ha. So, malinaw yan. At yung ating West Pacific Basin naman, makikita po natin dito is mataas na po yung probability. Halos 50% na. 45 to 50%. So, very variable na po. Kaya lang makikita ninyo, napaka-disorganized ng kanyang sirkulasyon. Hindi pulido. Halos buhaghag lamang siya nung mag-develop. Yan. So, ulan lamang ang magiging concern natin nito ha mga folks. Kaya iyon po ang paghandaan natin. Yan. So, yun lamang po, pinaka-analysis natin. At diretso naman tayo sa ulat lindol. Kahapon, medyo mayroong malakas na lindol na naitala ha. Ayan o.
bandang hapon po ito. So nasa labas ang inyong lingkod niyan nung nagkaroon ng lindol, pero makikita natin parang teleseismic earthquake ito. Double check natin sa ating nearby earthquake sa Caloocan. So halos wala. Ibig sabihin lamang yan ay nasa labas yan ng ating bansa. Double check natin kung nakasama pa yung na-record kahapon. Double check natin. Hindi natin alam kung sa Kuril Islands ito. Napakalayo naman ito. Wala. Pinakamalapit lang Indonesia. So wala na rito sa listahan ng 100 listed earthquake. Zoom out natin. Sa paligid ng Pilipinas, ang detected lamang ay yung Kuril Islands na may magnitude 6.2. Yan. Alas 3:34 ito kahapon ng hapon. So mukhang ito yung nandito. Alas 3 din to eh. Pero dito nag-arrive sa amin sa Caloocan mga 3:42 na ng hapon. So mukhang ito yung sa may bandang Kuril Islands na may magnitude 6.2 na may 39.5 km ang lalim sa Kuril Island. So, ang layo niyan, kaya asahan natin, nag-arrive na siya sa Caloocan, yung kanyang primary wave, mga 3:42 PM na po yan kahapon ng hapon. Yan. At mula naman yan, mula ngayong araw ay wala naman tayong nadedetect na medyo malakas-lakas sa pagyanig o anumang lindol ngayon mula kaninang umaga at mula kaninang madaling araw. Pero sa data feed ni PBOX, meron na namang isang magnitude 4.3 dyan sa may bandang southwest ng Kiamba, Sarangani. May epicenter depth na 32 km, naganap ito 1:22 AM ng madaling araw po yan. Yan. After nyan ay kung titingnan natin, wala namang sumunod sa kanya pero tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershock sa kabilang na dyan sa may bandang Davao Oriental at Bogo, Cebu pa rin. Yan. So tuloy-tuloy pa lamang po at mag-iingat po tayo lalo sa may bandang Kabisayaan at Mindanao na kung saan mas marami po ang registered earthquake. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data since wala namang masyadong ganap na malakas-lakas sa pag-inig tayong na-detect so far. Bilangin na natin yung total earthquake ngayong araw. Nasa total of 503 earthquakes na po tayo. So nasa kalahati na. 173 dito is magnitude 2.0 pataas, 23 sa magnitude 4, 5 magnitude 5.0 pataas, at 2 magnitude 6.0. Clustered earthquake sa may bandang Bogo, Cebu, zoom in natin. Nasa total of 47 na po. So, tuloy-tuloy lamang yung aftershocks niya. At sa may bandang Davao Oriental ay nasa 139 na po yung clustered earthquake dyan. So, pinakamarami sa may bandang Davao Oriental. Mag-iingat po mga kababayan natin dyan. Maging sa may bandang dulong-dulong ng Davao Occidental o Sarangani. Dahil may mga listed tayo na mga lindol dyan malapit sa Indonesian Peninsula. Although sakop ito ni PBOX o sakop pa rin to sa data ni PBOX, naka-indicate pa rin as Balot Island, pero halos nasa sakop na ito ng Indonesian Peninsula. So bandang katimugan naman sa talaga ang medyo yanigin. Kaya mag-iingat po mga folks. Yan, so wala namang masyadong ganap tayo na malakas na lindol so far. So nasa alos 503 total earthquakes na po tayo mga folks. So, ibig sabihin, magkakalahating buwan na po tayo at nasa kalahati na rin ng 1,000 o halos more than 500 na po ang ating earthquake count ngayong month of January 2026. Mag-ingat po tayo mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 14, 2026.
At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 14, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin na tuloy-tuloy na very gloomy at overcast ang panahon at maulan panahon naman sa most eastern sections ng ating bansa. Kaya mag-iingat po lalo na sa maapektuhan ngayon ni Bagyong Ada. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.